Sa sandaling ito, ay mabilis na paparating ang mga bala na pinakawalan ng mga bandido. Ngunit bago pa tumama ang mga ito sa tren, ay agad na nahati ang mga ito na sinundan ng pagsabog. At ang may kagagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Alpha, na ngayon ay walang kahirap-hirap na winasak ang atake ng mga kalaban. Kasabay nito, ay naisip niya, isang Golden Legend, isang Noble Holy Sword, at isang bihirang klase ng Divine Weapon na nagdidikta ng mga crucial na sandali ng laban. Sa wakas, ay na-recover ko na muli ang ganitong pakiramdam, kahit ngayon lamang. Dahil walang mga halimaw dito na kasing lakas ng mga nasa bahay ni Leping, at tanging 3 lamang ang mas malakas sa akin ngayon. Kaya pagkakataon ko na ito para ilabas ang lahat ng aking mga naipong sama ng loob, sa pamamagitan ng pambubuli sa mga mahihinang nilalang na ito. Sa kabilang banda, matapos mapigilan ang kanilang mga atake, ay nagtatakang tinanong ng matabang bandido, sino ba ang batang ito, at paanong napigilan niya ang ating mga atake? Nagkomento naman ang isa at sinabi, Boss, ang mga bounty hunters na ito ay hindi kasing simple ng ating inaasahan, ano na ang ating dapat gawin? Habang nagugulat din naman ang kanilang boss sa presensya ni Alpha, ay agad din siyang nagutos, simula na kaagad ang ikalawang taktika. Kasabay nito, ay naisip niya, ang batang ito ba ay isang klase ng weapon spirit? Hindi ba't ang mga taga-Dwarf Kingdom ay naubusan na ng Celestial Ore? Kaya paano pa sila nakabuo ng ganito ka-high level na divine weapon para sa Aristotle? Dapat naming mapigilan ito bago pa man ito makarating sa kanilang destinasyon. Samantala, matapos marinig ang utos, ay sinimulan ng paligiran ng mga bandido si Alpha. At matapos gawin iyon, ay nagpakawala ang mga ito ng isang usok na bumabalot ngayon kay Alpha. Nang mapansin naman ito, ay nagtatakang tinanong ni Alpha, anong klaseng usok ito? Ngunit kasabay nito, ay naramdaman din niya na unti-unting tumitigas ang usok na ngayon ay bumabalot na sa kanyang katawan. Makalipas naman ang ilang sandali, ay tuluyan nang nabalot si Alpha ng dilaw na usok, na ngayon ay tumigas na rin ng husto. At dahil doon, ay agad itong bumagsak sa lupa. Matapos namang masaksihan ang nangyari, ay nagsimulang tumawa ang mga bandido at sinabing, sa wakas, natalo na natin ang batang iyon. Ang imbensyon talaga ng ating boss ang pinakamahusay. Habang nagdiriwang naman ang mga bandidong ito, ay nag-aalalang tinawag ni Leping si Alpha. At nang hindi ito sumasagot, ay tinanong niya, may nangyari na kayang masama kay Alpha. Pinakalma naman siya ni Elizabeth at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, dahil okay lang siya. Dahil bagamat kadalasan ay kengkoy kung kumilos si Alpha, ay hindi mo rin dapat kalimutan na isa siyang Holy Sword. Kaya makakaya niyang harapin ang sitwasyong ito. Wala naman ang nagawa si Leping kundi ang sumang-ayon kay Elizabeth. Ngunit matapos niyang gawin ito, ay biglang ngumiti si Elizabeth at sinabi, kalimutan mo na muna yung si Alpha at ituloy na lang natin ang ating pinag-uusapan kanina. Leping, ano ba yung sinasabi mo sa akin bago tayo nag-ulo ng mga bandidong iyon kanina? Ngumiti naman siya pabalik kay Elizabeth at sinabing, maghintay ka na lamang ng 1 buwan pa. Para sa araw ng ating anibersaryo, ay doon ko na lang sasabihin. Padabog namang tumalikod sa kanya si Elizabeth at sinabing, nakakainis ka. Samantala, sa kinaroroonan ni Alpha, ay nagawa na niyang makawala sa dilaw na bagay. At pagkatapos, ay direkta itong lumipad patungo sa mga bandido. Sa pagkakita naman ng kanilang pinuno sa ginagawang ito ni Alpha, ay agad niyang binalaan ang mga ito, bilasan niyo. Maghiwa-hiwalay na kayo kaagad. Ngunit bago pa man makakilos ang mga bandidong ito, ay agad nang inatake ni Alpha ang kanilang mga sinasakyan, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog ng mga ito. Matapos namang gawin ito, ay nakangiting sinabi ni Alpha, huli na ang lahat para sa inyo. Tingnan natin ngayon kung magagawa niyo pang maliitin ako. Sa sandaling ito, ay umabot na ang lakas ni Alpha sa isang Demon Lord level na 1 star. Oy Lods, sandali lang. Na-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko,
At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat, Idol. Balik na tayo sa video. Sa kabilang banda, ang mga bandido, dahil sa nawasak ang kanilang sinasakyan, ay ngayon ay unti-unti nang bumabagsak lulan ng kanilang mga parachute. Ngunit sa kabila nito, ay nananatili pa ring kalmado ang kanilang leader at nagkomento pa nga, nakamamangha, ang kanilang magic levels ay hindi na rin masama. Kasunod nito, ay hinawakan niya ang isang machine gun at idinikit ito sa kanyang kamay. Matapos namang mag-transform ito, ay sinabi niya, kahit gaano pa kalakas ang inyong magic power, sa harap ng kapangyarihan ng science ay baliwala lang ito. Kasunod nito, ay sinimulan niyang barilin si Alpha. Ngunit mabilis lamang na nasesalag itong lahat ni Alpha, at sinabi pa nga niya, ito na ba ang final struggle mo? Kung hindi lamang sa aking big brother Leping na hiniling sa akin na panatilihin kayong buhay, ay kanina ko pa kayo pinaslang. Ngunit matapos niyang sabihin ito, ay nagulat siya dahil nakita niyang ang mga bala na pinakawalan ng bandido ay nakadikit lahat sa kanya. Dahil naman sa pangyayaring ito, ay napamura siya at tinanong, bakit dumidikit ang lahat ng ito sa akin? Ngunit bago pa masagot ang kanyang tanong, ay naramdaman din niya na inaabsorb nito ang kanyang magic power. Habang unti-unti namang nababalot ang kanyang buong katawan, ay nakita niya ang leader ng mga bandido na ngayon ay papalapit na sa kanya at sinabi, lahat ng bagay sa ating mundo ay mayroong katapat, basta't nauunawaan mo ang layunin ng bawat bagay at ang mga batas na kaakibat nito, ay magagawang matalo ng mahina ang mga malalakas. At sa huli, ang isang katulad mo na weapon spirit ay isa lamang matalinong klase ng nilalang na may bakal na katawan at nagtataglay ng mataas na magic power. Habang ang aking mga alloy bullets ay nagtataglay ng magic storage at magnetic ores na idinisenyo para i-counter ang mga nilalang na katulad mo. Matapos namang sabihin ito, ay tuluyan na niyang pinakawalan ang kanyang steam-powered punch. Na agad na nagpabagsak at nagpabaon kay Alpha sa lupa. Samantala, matapos ang atakeng iyon, ay napansin ng leader ng mga bandido na nabali ang ilan sa kanyang mga daliri. Kaya sinabi niya, medyo matigas din pala ang isang iyon. Matapos namang makarecover ang kanyang kamay, ay agad niyang tinarget ang tren. At habang ginagawa ito, ay naisip niya, asterisk matapos naming atakihin ng ilang beses ang mga tren na nagdadala ng mga materyales patungong Aristotle, ay hindi sila nagpakita ng kahit anong reaksyon. Kaya bakit bigla na lamang ata silang nagpadala ng malalakas na bantay na katulad ng mga ito ngayon? Ano ba talaga ang eksaktong nangyayari sa loob ng Royal City ngayon? Hindi kaya ang bastardong ministro na iyon ay mayroon na namang masamang binabalak? Mukhang kailangan pa naming dagdagan pa ang aming pagkalap ng impormasyon para malaman ang totoong nangyayari. Matapos namang makumpirma ang kanyang target, ay sinabi niya sa kanyang sarili, kahit ano pa man ang nangyayari ngayon sa loob ng Royal City, basta't mapigilan namin ang pagdating ng mga resources sa kanila, ay magagawa naming mapigilan ang bastardong iyon sa kanyang mga binabalak. Kasabay nito, ay sinimulan na niyang i-charge ang kanyang sandata. At matapos itong ma-full charge, ay pinakawalan na niya ang kanyang pneumatic fist cannon na nagtataglay ng 100% ng kanyang lakas. Ngunit matapos niyang gawin ito, ay laking gulat niya nang makita niyang nawasak ang kanyang kamay. At sa mga oras na ito, ay nandoon pa ang itim na kapangyarihan na nagwasak. Dito, matapos namang mapagtanto na ito ay isang space magic, ay napatingin siya sa isang direksyon. At doon, ay nakita niya na nakalutang si Elizabeth, na kinokontrol pa ang isang kamay na hawak naman si Leping. Kasabay nito, ay sinabi niya, tama na ang iyong paglalaro, oras na para sabihin mo sa akin kung ano ang relasyon mo sa Dark Guild. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods.